Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay may hindi magandang binabalak ang leader ng Orthodox sect sa mga kasamahan ng ating bida. Agad naman na nagtungo ang gwardya sa tinutuluyan ng mga kasamahan ng ating bida upang matignan ang kalagayan ng mga ito, ngunit bago ito makapasok ay may napansin itong kakaiba. Sabi nito na hindi niya napapansin ang kanyang mga kasamahan na dapat nagtitingin sa may parteng bubong ng mga ito, kaya naman ay agad na itong pumasok sa loob. Sa isip nito na ang lahat dito ay tulog pa hanggang ngayon, kaya naman ay saan naman ang punta ang nagbabantay sa may bubong. Nang bigla naman itong natigilan, dahil ang mga nakahiga sa higaan ay ang kanyang mga kasamahan, kaya naman ay agad na itong bumalik. Sa isip nito na mukhang ang mga gamot na pampatulog ay hindi yumapekto, kaya naman sabi nito sa iba pa na sumunod ang lahat sa kanya. Agad na sinipan nito ang kinaroroonan ng Divine Doctor, ngunit ang nadatnan lamang nito dito ay mga katawan ng kanyang mga kasamahan, tinignan naman ito ng isa at kinumpirma na ang mga ito ay patay na. Matapos ay sinabi nito sa iba pang mga gwardya na ang Divine Doctor ay nawawala kaya naman ay inutusan niya ang mga ito na magsimula sa paghahanap. Sabi nito na pupunta agad siya sa Wudang Best Sword kaya naman ay magtungo na ang mga ito upang maghanap. Sa Divine Doctor's hideout entrance ng sekretong lagusan naman, ay hinahanda na ng mga ito ang kanilang dadaanan sa kanilang gagawing pag-alis, nang bigla naman dumating ang gwardya at tinatawag nito ang kanilang leader. Sabi nito na ang 6 na tao sa infirmary at ang Divine Doctor ay biglaang nawala. Ngayon ay nag-utos na ito sa kanyang mga kasamahan upang hanapin sila. Sa nangyari ay napasigaw naman ito sa galit at sinabi na hindi kaya ay nagawa na ng mga ito na masira ang sapphire wall sa sekretong lagusan at nakaalis. Sabi naman ng gwardya na kung sakali na masira nila ang lagusan ay ibig sabihin lamang nito na mukhang nagtraidor sa kanila ang Divine Doctor. Matapos ay sinabihan niya ang kanyang mga tagasunod na magsitabi ang mga ito. Sabi ng leader na dahil sa ang sistema ng mekanismo dito ay nagawa ng masira ay wala na silang iba pang paraan kung hindi ang puwersahan itong wasakin, nang bigla naman silang natigilan dahil sa malakas na pagyanig. Sabi ng isa na mukhang nag-uumpisa na ang mga ito na gumamit ng mga pampasabog, sabi naman dito ng leader na huwag mag-alala ang mga ito, dahil ang mga lagusan sa lugar na ito ay gawa sa mga sapphire wall kaya naman ay matatagalan ang mga ito bago masira ito. Sabi naman ng isa na ang kanilang mga kalaban ay paparating na, nagtataka naman dito ang leader at mukhang ang lugar na ito ay tuluyan ng napasok ng kanilang mga kalaban. Bigla naman itong nagalit dahil sa ang plano nito na ang kanyang mga kaaway ang dapat na naglalaban-laban sana ay hindi gumana. At mukhang ang matandang Divine Doctor ay nagawang magtraidor sa kanya. Sa di kalayuan naman ay sa paglalakad ng mga ito, ay masayang-masaya naman si Heobong dahil sa naririnig nitong ingay, ay mukhang nagawa ng mapasok ng mga kalaban ng mga ito ang manor ng Divine Doctor, sabi naman dito ng 4th Council Elder na maganda ang mga nangyayari ngayon. Inaasar naman ng Divine Doctor si Becky dahil papaano nitong matatawag ang kanyang sarili na isang lalaki kung ganito lamang siya kaina. Sa nangyayari ay naiinis naman dito si Becky, at sa isip nito na halos mamatay na siya dahil sa masyado itong malaki. At bigla nitong naalala ang nangyari bago sila umalis dahil sa personal siyang pinili ng doktor upang magbitbit sa kanya, dahil tingin nito na hindi naman niya hahayaan na maglakad lamang ang isang matandang kagaya niya. Sabi naman dito ng Council Elder yon na wala na silang oras pa kaya naman ay huwag nang mag-usap-usap pa ang mga ito. Nang bigla naman itong napahinto, dahil sa kanilang harapan ay nakasarado ang daan palabas. Kaya naman sinabi ng Divine Doctor na isa lamang itong bato na nakaharang at ang tangi lamang nitong gagawin ay ang itulak ito. Matapos ay agad naman na sinunod ito ng Council Elder yon, at hindi din nagtagal ay matagumpay niya itong naitulak palabas. Ngunit natigilan naman ito matapos niyang may tulak ang bato, dahil sa ibaba nito ay nadatnan nila ang ibang mga mandirigma na umatake sa manor. Sabi dito ng 4th Council Elder na mukhang mahigit sa 20 tao ang nandito, kaya naman nagdesisyon ang Council Elder yon na siya ang mangguna kaya naman ay ang lahat ay sumunod sa kanyang likuran. Matapos ay agad na sumugod dito ang Council Elder yon, at isa-isang pinaslang ang mga nakaharang sa kanyang harapan.
Nang bigla naman itong napahinto dahil sa may napansin itong isang mandirigma na nais siyang patulugin gamit ang isang poison dart. Ngunit nang inatake niya ito, ay bigla naman siyang iniligtas ng kanyang kasamahan. Sa nangyari ay hindi naman natuwa ang Council Elder yon, nang bigla naman itong napalingon, dahil sa mayroong isang atake ang paparating sa kanya, agad naman niya itong nadepensahan. Matapos ay nakaramdam naman ito ng isang pamilyar na aura sa paligid. Sabi ng matandang nagpapanggap na may-ari ng ina kagaya nga ng kanyang inaasahan, dahil hindi nito inisip na mayroon lamang isang lagusan sa lugar na ito. Nagtanong naman ito kung ang bitbit ba nila ay ang Divine Doctor, at sinong mag-aakala na ang Divine Doctor pala ay isang matandang babae, bigla namang nakaramdam dito si Moonju ng matinding galit sa matanda. Nagpadala naman ng sound telepathy ang 4th Council Elder kay Council Elder yon na nasa matinding panganib sila, dahil ang matandang ito ay may hindi nito alam na tinatanging level ng martial arts at ang isang ito ay isang malakas na kalaban. At ang enerhiya ng isa na nasa likod nito ay hindi rin pangkaraniwan, at mukhang ang isang ito ay isang adept grandmaster din. Agad naman na nilabas ng matanda ang sandata nito senyales na handa na ito sa magaganap na labanan. Sabi nito sa kanyang 2nd Brigade Leader na kakalabanin niya ang dalawang malakas sa mga ito, kaya naman ay siya na ang bahala na maglinis sa iba at dalhin ang Divine Doctor sa kanya, agad naman na sumangayon ito sa inuutos sa kanya. Kaya naman ay sinabi nito sa dalawang Council Elder na ngayon ay magsimula na sila, at mabilis itong sumugod sa direksyon ng Council Elder yon. Matapos na magawang makipagsabayan ng ilang mga pag-atake ng Council Elder yon sa matanda, ay nagutos ito na ang lahat ay protektahan ng Divine Doctor kahit anuman ang mangyari, na mabilis namang sinunod ng mga ito. Nagpadala naman ito ng sound telepathy sa 4th Council Elder at sinabi na siya ang kalaban ng matandang ito. Kaya naman ay siya na ang bahala sa isa na hindi nakasuot ng human skin mask. Ngunit nang papaalis na ito ay agad naman na nagtungo ang matanda sa kanyang harapan, at tinatanong kung tingin nito ay saan siya pupunta, dahil silang dalawa ang kanyang mga magiging biktima. Mabilis naman na nakapunta ang 2nd Brigade Leader ng matanda sa harapan ni Moonju, kaya naman ay agad niya itong inatake upang unang paslangin. Ngunit nabigla naman ito nang bigla na lang na nabasag ang kanyang espada, at nagawang mapa-atras sa malayo. Nagtataka naman ito dahil ang isang ito ay ang Chi Controlling Sword, nang matagumpay nitong masira ang atake sa kanya, ay nagtataka naman ito kung saan nanggaling ang isang iyon. Ngunit bigla namang nakaramdam ang mga ito ng isang malakas na pagyanig, kaya naman ay biglang napatingin ito sa malaking pader ng bato, ngunit hindi ito dahil dito. Dahil ito ay dahil sa mga espadang nakatusok dito, nagtataka naman ang hukbo ng mga ito dahil sa kanilang nakikita. Dahil ang mga espada na nakatusok ay sabay-sabay na kinokontrol ng kung sino, matapos ay huminto ito sa kanilang mga uluhan at naghahahantay lamang na bitawan patungo sa kanila. Napapatanong naman ang matanda kung sino naman kaya ang may gawa nito. Nagulat naman sila Heobong dito. Pati na din si Moonju ay hindi din makapaniwala sa kanilang nakikita, dahil ang kanyang minamahal na si Lord Xianyuwon ay buhay pa. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Bago maganap ito, sa malalim na bangin, ay sabi ng ating bida na mukhang sa parte na ito ay madali na ang umakyat dahil sa nalampasan na nito ang parte kung saan ay malakas ang ihip ng hangin. Nang bigla naman itong natigilan, sabi nito na madami siyang nararamdamang presensya sa itaas, at ang enerhiya na ito ay pamilyar sa kanya, nang makita naman nito si Moonju. Kaya naman sabi nito na mahuhuli siya kung aakyat ito sa ganitong paraan, kaya naman ay nilagyan nito ng chi ang kanyang espada at sumakay ang ating bida dito. Namamangha naman ito dahil gumana ang kanyang naiisip, sa kasalukuyan naman, ay namamangha si Moonju sa kanyang nakikita sa ating bida. Kaya naman dahil sa pagtataka ay napapikit si Moonju, at matapos ay muling damilat upang kumpirmahin na si Yuwon nga ito. At sa isip nito na totoo nga na ito ang kanilang Lord Xianyuwon, kaya naman ay bigla itong naiyak sa tuwa dahil sa pag-akala nila na patay na ito.
Namamangha naman si Council Elder yon dahil sa nararamdaman niyang malakas na kapangyarihan sa ating bida at mukhang naabot na nito ang Supreme Master Prowess. Maging ang 4th Council Elder ay hindi din makapaniwala, dahil sa loob lamang ng isang gabi ay nagbalik ito ng ibang-iba na, at mukhang ito ang rason kung bakit siya ang napili ng Demon God. Nagtataka naman ang matanda at napapatanong kung ito ba ang taong nahulog sa bangin kamakailan, dahil dapat ay namatay na ito sa nangyaring pagsabog, at ang isang ito ay nagawang makaligtas at napaka-imposible nitong mangyari. Ang nararamdaman nito ngayon ay kakaiba, hindi lamang ito basta sinuwerte lamang dahil ang isang ito ay naging mas malakas pa kumpara sa dati nitong pagkakakita sa kanya. Noong huling nakita niya ito ay isa lamang itong Proficient Grandmaster, ngunit ngayon ay hindi mapagkakaila na isa na itong Supreme Master. Hindi kaya ay may natuklasan ito sa ilalim ng bangin na nakatago lamang, ngunit ang bagay na iyon ay sigurado siya na tinatago ng Divine Doctor. Napatingin naman ito sa kanyang mga kasamahan na takot na takot. Kaya naman sinabi nito na mukhang nasa masamang sitwasyon sila ngayon, kaya naman ay binati niya ang ating bida sa pagkamit nito sa pagiging Supreme Master at dahil sa nagawa nitong makaligtas sa malalim na bangin habang ito ay nasusunog ng buhay. Matapos ay sinabi nito na bakit hindi na nito ihinto ang kanyang pagpapakita ng lakas at lumapit sa kanya upang mas makilala pa nila ang isa't isa, dahil alam naman nito na napaka-imposible na magawa nitong makontrol ang ganito kadaming mga espada. Sa isip nito na hindi siya magagawang maloko ng isang ito dahil lamang sa pagpapasikat nito sa harap ng isa din na Supreme Master, at kahit na ang isang ito ay hindi tumigil sa pag-insayo ng kanyang outer chi ay magagawa lamang nitong makontrol ay 12 espada lamang, kaya naman ay hindi nito siya magagawang maloko. Kaya naman ay tinanong siya ng ating bida kung sa tingin ba nito ay nagpapasikat lamang siya. Sumagot naman ang matanda at sinabi nito na gaya nga ng kanyang nakikita ay ito talaga ang ginagawa nito. Kaya naman ay sinabi nito sa nanomachine na kapag sinabi nito na umatake ay pakawalan nito ang 128 na espada sa mga taong kanilang tatargetin, na agad naman na sinang-ayunan ito ng nanomachine. Hindi din nagtagal ay ini-activate na ito ni Yuun, at agad naman na nagsisugod ang mga espada na nakalutang sa tabi niya upang umatake. Habang nakatayo ang matanda ay isa-isa nitong nakita ang mga espada na tumama sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Sa nangyari ay bigla naman itong natulala dahil sa sobrang pagkabigla dahil sa madali lamang na kinontrol ng ating bida ang napakaraming espada na nakapaligid dito. Nang papalapit naman na ang ibang espada sa kanya, ay bigla itong nagising at inatake ang mga ito. Sa isip ng matanda ay napaka-imposible na mangyari ito, at papaano naman nagawa ito ng isang bastardo. Habang abala si Yuun sa kanyang ginagawa, ay agad naman na kumilos ang 2nd Brigade Leader ng matanda upang atakihin si Moonju. Sa nangyari ay hindi naman inaasahan ito ng babae, at nang malapit na ang 2nd Brigade Leader sa kanya, ay napasabi na lang ito na huli na para makadepensa ito dito. Sa nangyari ay napapikit na lang ito. Ngunit mabilis naman na kumilos dito si Yuun, at gamit ang isang pag-atake ay agad naman siya nitong tinamaan sa kanyang leeg. Natigilan naman ang 2nd Brigade Leader dahil sa isang atake lamang ay nagawa na siyang mapaslang ng ating bida. Sa nangyari ay napasigaw naman sa galit ang matanda. Matapos ay agad naman na sinipa ito ni Yuun, ngunit bigla namang natigilan at sumakit ang ulo ng ating bida. Sabi ng nanomachine na ang kanyang paggamit ng enerhiya ay lumagpas na sa 75%, ang pagkontrol sa mga espada ay pansamantala nitong ihihinto dahil sa labis na paggamit ay nakakaapekto na ito sa kanyang cerebrum. Bigla namang nagtaka ang mga mandirigma dahil sa ang mga espada ay bigla na lang na huminto sa pag-atake nito. Sa isip ni Yuun na tingin nito ay masyado niyang nagamit ang kanyang kakayahan, dahil kahit na may tulong ng nanomachine, ay ang makakaya lamang niya na itagal sa pagkontrol nito ay 3 minuto lamang, kaya naman ay kailangan niyang mabawi ang kanyang inner chi at upang magawang malinis ang natitira pa sa mga ito. Sa nangyayari ay takot naman dito ang mga mandirigma na kasama ng matanda, at napapasabi na lang ang mga ito na isa siyang halimaw, at kung ang tao ba na ito ay isang Diyos. Nakita naman itong pagkakataon ng matanda upang umatake,
Kaya naman ay hindi na ito nagdalawang isip pa at agad na sumugod kay Yuwon. Sa nangyari ay agad na kinuha nito si Moonju at inilagay sa kanyang likuran, matapos ay agad na sinangga ng ating bida ang atake ng matanda. Sa lakas ng atake ng matanda na nagawang depensahan ni Yuwon ay nagresulta ito ng malakas na pressure sa paligid. Sa nangyari ay namamangha naman dito si Baekgi dahil ganito kalakas ang pressure nang magtama ang sandata ng dalawa. Nagtataka naman ang matanda dahil bakit mukha yatang hindi pa nauubos ang energy ng isang ito. Tinitigan naman ito ng ating bida ng masama senyales ng pagseseryoso nito. Habang nakadepensa ang matanda, ay agad naman ito na nag-utos na magmadali silang kuhain ang matandang Divine Doctor sa kanila, kaya naman ay agad na nagsipag tungo ang mga mandirigma ng matanda patungo sa kinaroroonan ng Divine Doctor. Agad naman silang sinalubong ng Second Council Elder Yon, at nagawang paslangin habang nasa ere pa ang mga ito. Sa nangyari ay galit naman dito ang matanda, dahil sa ang isang halimaw sa kanyang harapan ay nagawang sirain ang lahat ng kanyang mga plano. Mukha lamang itong nasa edad ng 20, ngunit ang lakas nito ay may kukumpara na sa 5 Great Masters, at sino naman kaya ang isang ito? Dagdag pa nito na kahit na ang isang ito ay mapagod ay matatalo pa din sila pagdating sa bilang ng mga mandirigma, at sa isang kisap mata lamang ay nagawa nitong mabaliktad ang sitwasyon. Kaya naman sabi nito na ililigpit na niya ang isang ito habang wala pa itong sapat na inner chi, at wala na siyang magagawa pa, ayaw sana nitong atakihin ang ating bida gamit ang kanyang best killing moves upang magawang makayanan ang lakas nito at nang makatakas palayo. Matapos ay agad nitong ibinagsak ang sandata ni Yuwon sa lupa, nang matapos ay agad naman itong kumuha ng distansya sa ating bida. Agad naman na naghanda ito ng kanyang best killing move upang ipang-atake kay Yuwon. Matapos na maghanda ay sinabi nito sa ating bida na tanggapin niya ang isang ito, at agad na din na isinugod nito kay Yuwon. Sa pagkakakita naman nito ng ating bida ay agad din itong naghanda, matapos ay agad naman na nagtama ang atake ng dalawang malakas na nilalang. Sinundan pa ito ni Yuwon ng sunod-sunod pa na pag-atake, na nagawa naman na mailegan ng matanda, matapos ay agad na nag-iba ito ng direksyon paitaas. Sa nangyari ay nakita nito ang kahinaan ng ating bida. Kaya naman sabi nito na ngayon na ang tamang pagkakataon upang umatake, ngunit bigla naman na nasalag ito ng ating bida. Matapos ay sinabihan ito ni Yuwon, na ang isang matandang kagaya nito ay nagmula din sa 6 Martial Blade School. Nagulat naman ang matanda sa narinig nito, sa isip niya ay nagtataka siya kung bakit kilala nito ang martial arts ng kanyang school, at kailangan niyang makatakas ngayon dito sa lalong madaling panahon. Matapos ay agad naman itong nagbigay ng sunod-sunod na atake sa ating bida, ngunit sa nangyari ay madali lamang na naiiwasan ito ni Yuwon. Nabigla naman ang matanda dahil sa kilala niya ang movement technique na ito, at ito ang teknik na nakita niya noong nakaraang buwan sa Zhejiang Province. Kaya naman ay nagtanong ito sa ating bida na kung ito ba ang taong nakamaskara na nagmula sa demonic cult na kanyang nakaharap. Nagtaka naman dito ang ating bida sa tinatanong nito sa kanya. Nang bigla naman itong may naalala, sabi ng Grand Guardian sa kanya na nakipaglaban ito sa isang sword user na gumagamit ng Blade God's martial arts sa Zhejiang. Sa isip naman ng matanda na kung ito ang nakaharap niya dati ay kailangan na niya itong ligpitan kahit pabuhay niya ang maging kapalit, dahil ang lahat ay patungkol sa kanilang school. Kaya naman ay bigla itong sumugod kay Yuwon, matapos ay nagpakawala ito ng malakas na atake na nagawang mapalibutan ang ating bida. Masayang-masaya ito sa nangyayari, dahil sa kung nagawa nitong makaligtas sa atake niya noong nakaraang nagkaharap sila, ay hindi na nito magagawa pa ulit ngayon. Nang bigla namang winasak ng ating bida ang pinakawalan niyang malakas na pag-atake gamit lamang ang isang malakas na paghiwa dito, sa nangyari ay natigilan naman ang matanda at napapasabi na imposible ito. Mabilis naman na nagtungo ang ating bida sa harap ng matanda, matapos ay agad niya itong inatake para sana tapusin na ang kanilang laban, ngunit mabilis naman na nakadepensa dito ang matanda. Matapos ay nagpatuloy pa ang ating bida na atakihin ito, sa nangyari ay nakaramdam naman ito ng matinding takot habang dumidepensa.
Maya-maya pa lamang ay natigilan ito dahil sa nangyayari sa kanyang espada, at hindi din nagtagal ay bigla na lang na nabasag ito. Dahil dito, ay mabilis na binigyan ito ni Yuun ng mabilis at malakas na atake. Sa lakas ay biglang sumabog ang buong paligid, dahil dito ay nabahala naman para sa Lord sila Heobong at Moonju. Ngunit nang mawala ang usok dahil sa lakas ng atake na ginawa ng ating bida, ay nakita nila ang matanda na duguan. Matapos ay napapatanong naman ang matanda dahil papaanong ang isang ito ay alam din gamitin ang Blade God's Blade Technique, at hindi din nagtagal ay bigla na lang itong bumagsak sa lupa, sabi ng ating bida na nagawa niyang kontrolin ang kanyang lakas upang hindi niya ito mapaslang, dahil mayroon pa itong mga katanungan, kaya naman ay hindi niya pa ito hahayaan na mamatay agad. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.